Umatras na si Donald Trump sa negosasyon para tapusin ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine matapos makipagkita kay Diktador Putin sa Alaska. Ang mga walang kwentang banta ay walang epekto, kaya naghuhugas na lang siya ng kamay. Ayon sa White House, hindi si Donald Trump o ang kanyang estratehiya ang may kasalanan kundi Europa ang sinisisi. Ayon sa pahayagang Axios, naniniwala ang mga matataas na opisyal ng White House na ilang mga lider ng Europa ay hayagang sumusuporta sa mga pagsisikap ni Pangulong Donald Trump na tapusin ang digmaan sa Ukraine. Gayunpaman, sa totoo lang, palihim at tuso nilang sinusubukang sirain ang progreso na naabot sa likod ng mga eksena matapos ang summit ni Putin at Trump sa Alaska. Parang sinasabi nila, halos napigilan na ni Trump ang digmaan, pero sinira ito ng masasamang Europeo. Ang mahalaga, hindi lang Axios ang nagsusulat nito, kasi may lumabas ding artikulo sa The Atlantic noong Huwebes na may parehong mga impormasyon. Mas maaga, sinabi ng The Guardian na parehong senaryo ang pag-alis ni Trump sa negosasyon at ang sisi ay ibabaling sa mga Europeo. At ayon sa Reuters, umaasa ang mga Amerikano na basta na lang iiwan ang Ukraine at magsisimulang makipagnegosyo sa mga Ruso. Ngayon, maraming dahilan si Trump kung bakit Europa ang may kasalanan. Kaya walang negosasyon. At ayaw lang talagang aminin ni Trump na ang pagpupulong nila ni Putin sa Alaska ay talagang walang saysay. Kaya nagtatampo siya. Isinara ang pinto at sinisi ang mga Europeo. Ako si Alexi Pechi. Ngayon ay Agosto 30. Tara't alamin natin ang kwentong ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like, mag-komento at sumali sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Kagaya ng sabi nila, narito na tayo. Sabi ng Axios, naniniwala ang White House na sinasabotahin ng Europa ang negosasyon. At iyon ang tinutukoy na kaunting progreso na may paghangang ikinuwento pagkatapos ng pagkikita ni Putin at Trump sa Alaska. At hindi lang ito opinyon ng Axios. Noong Huwebes, lumabas din ang The Atlantic na may parehong pahayag. Ang tila pangunahing hadlang sa negosasyon ay hindi sa Washington o Moscow, kundi sa pagitan ng Brussels at mga pangunahing kabisera ng European Union. Ang problema, tulad ng dati, ay mas madali pang maghanap ng masisisi kaysa solusyon kapag walang resulta. Sabi ni Trump na ayos ko na lahat pero makulit pa rin ang Europa sa kanilang seguridad para sa Ukraine. Dumating si Andrei Yermak, pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine, sa pagpupulong kay Steve Witkoff at tumangging ibigay sa mga Ruso ang Donbas. Kaya mga Europeo at Ukraino ang sinisisi dito. Tara, isa-isahin natin. Ang larawan na inilalarawan ng kausap ng publikasyong Axios ay ganito. Naiinis ang mga tauhan ni Trump sa kawalan ng progreso at isinisisi nila lahat sa mga Europeo. Dapat daw ang sisi ay mapunta sa mga kaalyado. Ito ang kanilang ideya-obsesyon at parang sinusubukan nilang alisin ang pananagutan kay Trump at maging kay Putin. Sabi ng parehong source, hinihikayat umano ng mga lider ng Europa ang Kyiv na tanggapin ang di makatotohanang teritorial na konsesyon. At dito, sandali tayong titigil. Paalala lang, hindi naman humihingi ang Ukraine ng konsesyon para sa Russia. Ang Kyiv ay patuloy na iginigiit ang tigil putukan sa kasalukuyang linya ng harapan nang hindi kinikilala ang okupasyon at nang walang mga regalong tinatawag na mga referendum para sa Kremlin. At ito ay isang posisyon, hindi basta-bastang imahinasyon. At hindi rin ito basta-basta lang lumitaw kahapon. Matagal nang ipinahayag ng Ukraine ang posisyong ito mula pa kampanya ni Donald Trump noong 2000 at 24 nang ipinangako niyang tatapusin ang digmaan sa loob ng 24 na oras. Parehong ideya ito, pero may konting pagkakaiba. Ang pagtigil putukan at sumunod na mga pangyayari ay inihayag ni Donald Trump noong umpisa ng tagsibol. Nagbago siya ng isip, nakipagkita kay Putin at nagbago ang tono ng salita. Mas magiging interesante pa. Ayon sa Axios, ang mga inis na opisyal ng White House ay nawawala ng pasensya sa mga Europeo habang naglalabas ng listahan ng mga hinihingi. Itigil ang pag-angkat ng langis at gas mula Russia at magpatupad ng sekundaryang taripa sa India at China gaya ng ginawa ng United States. Ibig sabihin, sinasabi ng mga Amerikano sa mga Europeo na tirahin ang enerhiya ng Russia. At dito na nagsisimula, alam mo, parang ehersisyo sa luhika. Reuters ngayong linggo ay sumulat na sa loob ng Washington. Oo, pakinggan ninyo. Tinitingnan nila ang posibilidad na ibalik ang ilang bahagi ng enerhiya ng Russia sa Europa bilang paraan ng pagpuwersa sa presyo.
Pero ang Europa mismo ang tumindig ng matigas at naninindigan na tuluyang itigil ang paggamit ng gas mula Russia pagsapit ng 2027. Pero inuulit ng mga Amerikano ngayon na ang Europa raw ang ayaw tumigil sa paggamit ng gas mula Russia. At ang mga Amerikano rin ang humihiling na magpatupad ng taripa laban sa India at China. Kahit sila mismo ay hindi naman talaga gumawa nito. Gusto mo pa ng isang nakakaintrigang detalye? Hindi talaga sinusuportahan ng Estados Unidos ang pag-atake ng Ukraine sa oil infrastructure ng Russia. Sa katunayan, kabaligtaran pa. Tandaan mo yung sagot ni Donald Trump sa sulat ni Viktor Orban, kung saan maingat ang kanyang linya nang magreklamo si Orban kay Trump na tinamaan ng mga Ukrainian ang Druzhba oil pipeline. At sagot ni Trump, galit na galit ako. Pero nung lumabas na ang mga resulta ng mga pag-atake sa mga oil refinery sa Russia, biglang sinabi ng mga opisyal ng Amerika sa katauhan ng embahador ng United States sa NATO na si Matt Whitaker na ang Estados Unidos ang tumulong sa sandatahang lakas ng Ukraine para maging matagumpay ang pagsira sa mga oil refinery ng Russia. Ayon kay Whitaker ngayon, ang mga Amerikano ang nagbibigay sa mga Ukrainian ng kakayahan para sa malalayong pag-atake. Sa kasamaang palad o kabutihang palad, ang mga oil refinery ng Russia ay tinatamaan ng mga Ukrainian drone at missile. Nakakatawa at medyo pakunwari dahil hindi direktang nagpapadala ng armas ang Amerika sa Ukraine. Sa halip, ibinebenta nila ito sa mga Europeo na siyang nagpapasa sa Ukraine. Paano mo masisisi ang Europa sa pagiging malambot kung sila rin ang naglalaro ng flexible geoenergetics at pumipigil sa pag-atake sa industriya ng langis ng Russia? Pinipili lang nila kung kailan at paano kumilos. Ang pangalawang bitak sa lohika ay ang tinatawag na sekundaryang taripa. Paalala lang, sa ika-19 na pakete ng parusa, tinalakay na ng Brussels ang mga paraan para pigilan ang supply mula Russian Federation at mga palusot na ruta sa ikatlong bansa. Nasa mismong mesa na ito ng European Union. Oo, may sarili ngang mga instrumento ang Estados Unidos. Ito ay ang taripa na paninikip sa mga supply mula sa India at China, ang dolyar na leverage at iba pa. Pero kahit ano paman ang tunog nito, hindi Estados Unidos ng Amerika ang dapat magdikta sa Europa kung anong eksaktong leverage ang dapat nitong gamitin at kung kailan. Narito ang simpleng katotohanan. Pagdating sa shadow fleet ng Russia, ang Europa at Britanya ngayong taon ang nagpatupad ng turbo mode. Daan-daang tanker at dummy companies ang napasama sa blacklist. At ang mga bagong patakaran sa insurance at inspeksyon ay nag-aalis sa mga madidilim na barkong iyon ng kanilang mga nakasanayang lusot. Si Trump mismo ay walang ipinataw na kahit isang bagong parusa laban sa scheme ng shadow fleet ni Putin. At ito rin ay totoo, kahit gustuhin mong angkinin ang tagumpay. Ngayon, tungkol sa retorika. Isang hindi pinangalan ng mataas na opisyal mula sa White House na kinukuhanan ng CP ng Axios ay naglabas ng isang tunay na obra maestra. CP, hindi kayang ipagpatuloy ng mga Europeo ang digmaang ito at magtaglay ng mga walang basehang inaasahan habang umaasa na sasagutin ng Estados Unidos ang lahat ng gastusin. Kung gusto ng Europa na magpalala pa, desisyon nila iyon. Pero sila ay walang pag-asang huhugutin ang pagkatalo mula sa bunganga ng tagumpay. Hindi ito pagsusuri, kundi emosyonal na tala mula sa opisina na nagbabasa lang ng balita sa headline. Dahil ang pariralang ito na huhugutin ang pagkatalo mula sa bunganga ng tagumpay ay isang tayutay. Pero ang mga bayad, supply ng depensa laban sa himpapawid, pagsasanay, at industrial na mobilisasyon, iyan ang realidad na talagang pinupuhunan ng Europa. Di tulad ng Amerikano, ang mga Europeo ngayon ang pangunahing nagpopondo at nagbibigay ng armas sa Ukraine, kabilang ang pagbili ng Patriot Air Defense mula sa Amerika para sa Ukraine. Mga Europeo ang nagpanagot sa pagsasanay ng sandatahang lakas ng Ukraine sa Europa. Muling pinapagana ng mga Europeo ang kanilang industriya ng depensa para masustentuhan ang sandatahang lakas ng Ukraine. Kaya ang pagsabing hinahatak ng Europa ang pagkatalo mula sa tagumpay, puro kaplastikan lang ito. Ayon sa The Atlantic, kapansin-pansin na hayagang nananawagan ng pagkakaisa ang White House, pero pribado namang pinapagalitan ang mga kaalyado para pababain ang inaasahan. Ayon sa Axios, kumbinsido ang panloob na bilog ni Trump na hinihikayat ng mga Europeo si Zelensky na maghintay ng mas magandang kasunduan. Maksimalismo na sinasabing nagpalawak pa ng digmaan. Paalala lang, kamakailan si Caroline Leavitt,
press secretary ng White House, ay tinanong kung paano tumutugon ang Washington sa pag-atake ng Ruso sa Kyiv. Noong Agosto 28, 23 ang namatay, kabilang ang 4 na bata. Sabi niya, ano ngayon? Ano ba ang inaasahan ninyo? Ito ang sagot ng mga hindi malinis na Ruso sa mga pag-atake ng mga Ukrainyano sa mga oil refinery ng Russia. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa lohika sa White House. Pero ang sabihin na ang agresor ay gumaganti sa mga atake ng biktima, iyan ay lohika na talagang wala na. Gusto ko lang ulit itanong, sino ang nagpabagal sa formulang ito nitong nakaraang taon kung saan ang Patriot ay depensa at ang long-range missile ay para atakihin ang Russia? Pag-isipan natin. Sino ang buwan-buwan na nakikipagtalo kung pwedeng atakihin ang mga target sa teritoryo ng Russian Federation? At sino ang nagpabaya sa bilis ng pagpapadala ng mga armas sa mismong mga sandaling iyon? Kung kailan kailangan ng determinasyon sa harapan at kung kailan pwedeng mabuhay at mapaalis agad ang mga Ruso. Tama ang White House na tayo ang pinakamalaking nagbabayad, lalo na sa pinansyal na usapan. Kapag nagpapanggap sila na ang lahat ng iba ay tamad, ito ay isang maginhawang kwento para bigyang katwiran si Donald Trump. Ang posisyon ng Amerika sa mga leak, mas magiging tapat pa pagkatapos. Uupo lang tayo at magmamasid, hayaan natin silang maglaban at tingnan ang susunod na mangyayari. Maganda pakinggan yan kung isasara ang mata sa dami ng namatay na Ukrainian, pero ang kapayapaan, hindi lang basta uupo tayo. Sabi ni Trump, ititigil niya ang digmaan, pero kung uupo ka lang, di mo mapapatigil. Noong nakaraang linggo, iniulat ng The Guardian na bukas si Trump sa paglayo sa aktibong diplomasya, ngunit patuloy ang bentahan ng armas sa Kyiv. Sa totoo, maaaring hindi ito ang pinakamasamang opsyon at siguradong mas mainam kaysa pilitin ang Ukraine na sumuko. Dapat nilinaw ng White House na hindi sila magsisimula ng usapan tungkol sa kasunduan ng siglo hanggat di tumitigil ang pambobomba ng Moscow sa mga lungsod at di nagbabago ang balanse sa labanan. Si Trump naman, alam mo, puro salita lang. Puro pahayag, puro banta, puro deadline at kung ano-ano pa. Pero wala namang ginawa. Wala talagang kahit ano. Sa totoo lang, kung pagsasamahin mo lahat ng sinabi ni Trump at ilalagay sa timbangan, tapos sa kabila ay ang ginawa niya, wala talaga. Kung tutuusin, baka nga hindi pa zero ang epekto, lalo na kung isasama mo pa ang pagkikita niya kay Diktador Putin. Ngayon, sinisisi ni Trump ang Europa. Sabi niya, pakinggan nyo, nagbanta naman ako, pero ano nga ba ang banta niya? Nagbanta si Trump ng mga sekundaryang taripa laban sa India at China, pero hindi niya ito ipinatupad. Europa raw ang may kasalanan. Binigyan pa raw ni Trump si Putin ng 10 araw para itigil ang digmaan. Kung hindi, magbabago raw ang taktika ng White House at magkakaroon ng matitinding aksyon. Walang nangyari. Sino raw ang may kasalanan? Europa? Sa madaling salita, Europa raw ang may kasalanan sa lahat. Totoo, paalala ko, si Putin mismo ay nagsabi sa Alaska na mahalagang huwag sirain ng mga Europeo ang kasunduan kay Trump. Ngayon, sumasang-ayon si Trump at sinasabing, oo, sinira ng mga Europeo ang lahat. Isa pang mahalagang detalye, ang pagpupulong ni Trump Special Envoy Steve Witkoff at Ukraine Office of the President Head Ermak ayon sa Axios ay walang naging malaking progreso. Anong progreso nga ba ang inaasahan doon? Nakumbinsihin ni Witkoff si Ermak na basta na lang isuko ang Donbas kapalit ng magandang press release? Matagal nang malinaw na ipinapahayag ng Kyiv ang kanilang posisyon. Itigil ang putukan sa kasalukuyang linya ng labanan, mga garantiya ng seguridad na hindi lang basta nakasulat, kundi legal na pinagtitibay, pagpapanumbalik ng depensa laban sa himpapawid, matagalang pagpiga ng mga parusa sa ekonomiya ng Russia, at mahigpit na kontrol sa mga palusot na paraan. Hindi ito ultimatum, kundi minimum na kailangan para hindi gawing paghahanda ng susunod na atake sa Kharkiv o Odessa ang tigil putukan. Ngayon naman tungkol sa enerhiya bilang aral. Sa Washington, madalas nilang ipakitang doon mismo naisip putulin ang hangin ng Kremlin. Kung babalikan ang mga katotohanan, formal nang patungo ang Europa sa 2027 na wala ng gas at langis mula Russia at aktwal na pinapalabas na nila ang supply sa lahat ng ruta mula pipeline hanggang gray na halo. Kapag binaba ng European Union ang price cap ng langis ng Russia sa $47.5 bawat bariles, alam mo, hindi ito parang post lang sa X. Gaya ng gusto ni Trump. Isa itong regulasyong batas na may inspeksyon, kumpanya ng siguro, pantalan at kasong kriminal kung kailangan.
At dito rin ipinapaliwanag kung bakit sobrang kinakabahan ang Moscow sa pagbuo ng tinatawag na Shadow Fleet at kung bakit madalas na ipinagbabawal ang mga barkong ito na dumaong at magpaayos sa mga pantalan sa Europa. Ito ang hadlang, hindi ang banta ni Donald Trump. Detalyadong iniulat ng Reuters kung paano sabay na pinag-aaralan sa Washington ang selective na pag-unfreeze ng mga daloy para mapanatili ang katatagan ng merkado. At muli, hindi nito ginagawang mahina ang Europa. Ginagawa nitong consistent ang Europa. Kung nagpatupad ng mga parusa, dapat itong gumana. Sabi ng mga Amerikano, sige, bahagyang i-unfreeze, payagan si Putin gamitin ang Shadow Fleet, i-stabilize ang merkado, tapos isasara ulit. Ganyan, pansamantala lang, saglit lang, hayaan munang gumana. Ang Amerika dito ay nagpapakita ng masamang imahe, ngayon tungkol sa paboritong taktika. Sino nga ba sa mga Europeo ang humahadlang kay Donald Trump? Tara, alamin natin ito. Ayon sa leak, mas konstruktibo ang mga Briton at Pranses habang gusto ng iba na ipasa ang gastos sa Amerika. Tanong, sabihin ang mga pangalan. Ipakita ang mga budget, ipakita ang mga pakete ng armas, ipakita ang bilis ng pagpapadala sa Ukraine. Sino sila? Alemanya, Polonia, mga Skandinabyan at mga bansang Baltiko. Sino ang humaharang sa inyo? Sabihin nyo ng malinaw dahil kung walang konkretong detalye. Parang ito ay isang usok na granada na inihagi sa loob ng kwarto para walang makakakita na wala naman talagang totoong kasunduan sa Kremlin. Ayaw ng Kremlin itigil ang digmaan kung walang geopolitikal na pakinabang na hindi kayang ibigay ni Trump. Hindi basta susuko ng Ukraine ang kanilang teritoryo, kaya maaaring sabihin na kasalanan ito ng mga Europeo. Sino mismo ang tinutukoy mo? Kung talagang ang mga Europeo ang sumisira sa kasunduang pangkapayapaan, bakit hindi na lang lumabas at sabihin sa publiko, pakinggan ninyo, sila mismo ang may kasalanan, sila ang gumagawa ng mga bagay na humahadlang sa atin para makamit ang kasunduang pangkapayapaan. Pero ganito lang, parang usok na pantakip. At sa huli, ang moral na matris, kapag sa mga anonymous na pahayag ay naririnig ang ganito, kung gusto ng Europa na magpalala ng sitwasyon, problema na nila iyon. Mga kaibigan, ito ay isang pagtatangkang ilipat ang responsibilidad ng mga pag-atake ng Russia sa biktima. Pakinggan nyo mabuti. Ang mga Amerikanong opisyal mula sa White House, mula sa koponan ni Donald Trump, ay nagsasabing ang Europa raw ang nagpapalala ng digmaan. Mukhang sigurado ang koponan ni Trump na ang mga Europeo raw ang mismong nagpapalipad ng daan-daan na Shahed sa mga lungsod ng Ukraine. Ngayon, muling nagpalipad ng drone at misil ang Russia at may mga namatay na naman. Ayon sa mga Amerikano, ang mga Europeo ang nagpapalala ng digmaan. Uupo lang tayo at magmamasid. Sabi ng White House officials, hindi ito estratehiya kundi paraan para umiwas sa sisi sa kabiguang inaasahan matapos ang pagpupulong ni Putin at Trump sa Alaska. Ngayon, pagsamahin natin lahat ito bilang isang maikling buod. Mayroong tatlong linya. Ang unang linya ay ang media line ng White House. Sa publiko, pagkakaisa sa kanluran. Sa pribado, pagkainis at sisihan. Ayan. Para hindi isipin na ito ay basta-basta lang mga teorya ng sabuatan. Parehong sinusulat ng Axios at The Atlantic ang tungkol dito at nagkakatugma pa sila sa tono at detalye. Ang pangalawang linya ay ang linya ng Europa. Parusa, price cap sa langis ng Russia, pagtigil ng hydrocarbons mula Russian Federation sa 1,927 pinalawak na kontrol sa Shadow Fleet at BP. Ang realidad na ito ay pinatutunayan ng mga ulat at leaks na sa totoo lang ay nagiging pampubliko na. Ang ikatlong linya ng Ukraine, itigil ang putukan sa kasalukuyang front, walang legalisasyon ng okupasyon o voluntaryong pagsuko ng teritoryo. Dito, lahat ay sunod-sunod at walang anumang misteryoso sa katotohanang si Yermak ay hindi nagdala ng anumang malaking tagumpay. Ang konklusyon ay simple at hindi kanais-nais. Kung mayroong tunay na progreso, pagkatapos ng Alaska, ito ay masyadong manipis para mabuhay kahit isang linggong siklo ng balita. Kasalanan ba ito ng Europa? Hindi. Siyempre, ang may kasalanan ay ang digmaan na hindi naman balak tapusin ng Kremlin ayon sa mga kondisyon ng realidad. At ang White House ay alinman sa tapat na aaminin na ang taya ngayon ay sa matagal at nakakapagod na presyur o patuloy na maghahanap mismo sa Brussels. Alam mo, parang salamin lang para ipasa lahat ng responsibilidad. Malinaw ang pagpipilian. Bawasan ang alamat tungkol sa masamang Europeo. Dagdagan ang suporta sa Ukraine.
at higpitan ang laban sa ilegal na gawain. Walang relihiyon ng upo lang at maghintay. Kapag kumilos tayo ayon dito, ang isinumpang progreso pagkatapos ng Alaska ay hihinto na sa pagiging chismis at magiging bahagi na ng ulat. Inilalagay ko ang mga pinagkukunan sa teksto para malinaw na kapag marami nang nagsusulat tungkol dito, totoo na ito. Ang Axios ay nagsusulat tungkol sa mga nangyayari sa loob ng White House at sa negosasyong balangkas pagkatapos ng Alaska. Ang The Atlantic naman ay tungkol din sa parehong linya ng pananagutan na may kritisismo sa European factor. At ang Reuters ay nagsusulat tungkol sa mga pagbabago sa enerhiya. May ilang Amerikano na nais alisin pansamantala ang sanksyon sa mga Ruso, tumatanggi ang European Union hanggang 2027 at nag-aalangan ang mga Amerikano sa gas. Sinabi ng The Guardian na maaaring lumayo si Trump sa diplomasya pero itutuloy ang supply sa Ukraine. Sapat na ito para huwag magkunwaring ang problema ay nasa Europa lang. Ang problema ay ang Kremlin at diktador na si Putin na niyakap ni Donald Trump, pati ang kakulangan ng political will ni Trump na tawagin ng tama ang mga bagay. Dito ko ilalagay ang ellipsis. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po. Ingat kayo, paalam.